we were praying for 2 days, parang 48 hours prayer po yon. We were praying for nations. Yung panalangin dito kanina, we were praying for Philippines, for Bahrain, for Israel. Those are just, patikim lang yon, konti lang yon. But we would like to exercise in this church that we are aware that we need to pray for nations. We need to pray for the Philippines, kahit nandito tayo. We have to pray for the nation where we are right now because this is the source of our blessings. Amen. And we are praying for Israel because this is the chosen nation of God. And babalik ang Panginoon sa Israel. Amen. And He's coming very soon. So we're praying for these nations. So we received reports. Ang dami po. Before we pray, we receive reports. Parang a few minutes of report na nangyayari sa iba't ibang bansa. So we were able to listen to a returnee missionary from Mauritania. Natapos siya na po yung mission niya in Mauritania and he was sharing the graces that he received. So it was very heartbreaking. Pero ang daming ginawa ang Panginoon and so on. We received reports from Pakistan, from iba't ibang lugar, from Hungary, from ano ba? Ang dami po naming na-receive na ano yung nangyayari doon and then ano yung prayer request nila so that we can pray with them. So, it's a prayer, it's a reporting and a prayer so that we understand what we are praying. And when you love God, gaya po nung inawit natin kanina, Jesus, I love you. Jesus, I just want to know you. You will know the heartbeat of God. And the heartbeat of God is the salvation of these nations. Amen. That's the heartbeat of God. Amen. Hindi matapos na ikaw ay makakilala sa Panginoon. That's it, kapatid. We have to have a burden, a heart, amen, sa mga bansa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Let us just bow our heads in prayer. Heavenly Father, we come to you once again in humility. We ask for forgiveness, O Lord, for our Lord, attitude, O Lord, na kami po yung minsan nalalayo sa'yo, Lord. Most of the time, we're so caught up, busy with so many things in this world, O God, that we forget to come to you, Lord God. So, Lord, here we are right now. Lord, we are asking for forgiveness. We're asking for cleansing of your precious blood, Panginoon, sa amin po, so that we can have an access, Panginoon, and we can come to your mercy throne, O God. Lord, we invite your divine presence to be in our midst right now. Lord, anoint your servant. Lord, as I speak forth your word, I pray that you will continue to change me and mold me, O God, so that, Lord, let your message come across, O Lord God. Let your powerful words, O God, be received, O God, by your people, O Lord. Anoint every heart listening, Lord, hearts who are watching, oh God, we pray that your word, oh God, will come alive and penetrate, oh Lord God, piercing even to the dividing asunder of soul and spirits, bones and marrows. And in the name of Jesus, let your words, oh God, come back to you, Lord God, accomplishing the purpose for which it was sent, O God. Thank you, Lord God, for guiding each and every one of us, Lord, from the beginning till the end of this service. And we know, Lord God, there is victory in Jesus' name. Lord, we give you back all praises, glory, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So, it was a time of refreshing sa akin pong pinuntahan. And bago po ninyo, sa mga sino pong galing na sa Saudi o alam nyo po kung ano ang Saudi, alam nyo po kung sobrang challenging. So, share ko na din sa inyo. We were on our way kasi hindi ako nagmamaneho at hindi naman sa akin sasakyan. Prenteng-prente ako. But in the middle, I said, oh, may McDonald's. Why don't we get some petrol? Sabi naman, ay, marami pa yan, kalahati pa. Alam nyo, yung kalahati na yun, mahaba pala kasi we're traveling from Bahrain to Riyadh on a land. Malayo pala yun. Naubusan po kami ng gas nung time na 2 bars na lang. Sabi ko, wala na pong gasolinahan dito. Sabi ko, alanganin na ako. And this is related po ito sa topic natin ngayon. Kaya makinig kayo, Maigi. Sabi mo sa katabi mo, makinig. Okay? For the sake of our sister, just listen, okay? So you will have interpreter next to you. She will explain to you. Amen. So, eto na. Makinig kayo maigi kasi
yung sensitivity natin sa pakikinig, importante. Okay? Kailangan malinis. Malinis ang tenga. Okay, listen carefully. Alam nyo, nangangamoy na yung kotse namin. Kasi sabi ko, bukas na natin yung bintana. Sabi ko, kasi babawas na yung AC. Kasi kaya lang mahahagip ng hangin. Kasi 140 ang takbo sa highway papuntang Riyadh. At saka disyerto na yon. Suddenly, blink, blink, blink na yung aming petrol. We have to pull aside kasi ubos ang gasolina namin. Nangangamoy na nga yung sasakyan kasi talagang it's trying to move. Pero the Lord is gracious. Alam nyo, we've been interceding, praying hard sa sasakyan. Kumakanta na ako ng mga awiting papuri sa Panginoon para lang i-extend kami ni Lord hanggang sa malapit na gasoline station. Sabi ko pa, Lord, let gasoline station come to us. Parang ganun na. Kasi wala akong makitang gasolinahan. It was all desierto talaga eh. Pero alam nyo, the Lord is good. Nung nasa gilid na kami, nag-pray kami, anong gagawin namin? Lumagpas kami, may gasolinahan sa kabilang side. Pero lumagpas kami ilang kilometers na yon. Pero sa kabilang side. There's no way you can go that side kasi mahabang barikada yon. Alam nyo, pagbaba namin, may galon na malaking galon sa kabila, sa desert. Diyan, kasi puro mga buhangin lang yun eh. Sabi ko, that one, we get that, yung galon na yon. Parang ilang liters din kasi yon, more than the 5 liters, mas malaki. Mga 20 liters or mga 10 above liters yon yung nakita namin na puti. Tapos, sabi kong ganon, we got that one and then we buy gasoline there. Malayo, lalakarin. Alam nyo, ginawa nung kasama namin, yung dalawang Chinese na kasama namin, tumawid sila sa gitna ng 140 speed ng mga sasakyan. Tumawid sila, tapos nung tatawid sila, may barbed wire kasi yon, hindi pwedeng tumawid. So, pilit na silang tumatawid, andyan na ang pulis. Inanuhan sila, hala, makukulong pa yata tayo, mga ganon. Pero alam nyo, what happened? And then another police came, Saudi police. Yung isa civilian, yung isa police. So sabing gano'n ng police, hindi niya maintindihan kasi Arabic siya. So yung dumating na police, English siya. So nag-usap sila, magkaibigan, mga bata, mga 20s pa lang yung mga yon, bata sila. And then, kinuha nung police car yung aming galon. Siya ang bumili ng gasolina doon. Then, yung isang pulis naman, binigyan kami ng tubig, binigyan kami ng isang box of shawarma with chips. Eat, ganun. Hanggang sa, you sit. Sabi, doon daw kami sa sand, maumupo. Sabi namin, hindi pwede kasi sand, uupo ka. Tapos, nilinis niya yung car niya, malaki yung car niya. Come. Tapos, pumasok kami, kinuwentuhan niya kami. We got to know the policeman. Hindi kayo maniwalang pulis ako. Sabi, nilabasan pa niya kami ng yung baril niya. Sabi, this is true. Sabi namin, yeah, made in China. Kasi nga Chinese yung mga kasama ko. Natuwa lang kami kasi he was so funny. Pinapatawa niya kami and then pero tinanggal niya yung bala kasi tinignan namin yung para baka mamaya maputok, 'di ba? So tinignan namin. Alam mo yun, we had good time inside the car pero sa totoo lang it was the grace of God. Kasi hindi kami nakinig eh. Pag ganon, makinig. Sabi mo sa katabi mo, makinig. Pag may reminder sa'yo, makinig. Listen. Amen. Praise the Lord. I'm preaching to myself. Hallelujah. Let us read. Sana hindi lang ako, pati ikaw mabless. Being sensitive to the Holy Spirit, yung ating pong topic. Amen. So, let us start. Amen. Kaya sabi ko, makinig. Kasi kailangan po nating pakinggan ang tinig ng banal na spirito. Madaming beses, so many a times, actually, we are not listening. That's why we go into troubles. Troubles after troubles. Hello, kasi yung pakikinig natin na masyadong block na. Amen. So, before we proceed dito sa topic natin, this week, ang topic natin last week was obedience to the Great Commission. Amen. Sino na pakinggan yung preaching? Sino nag-apply nung preaching? Kasi iba yung nakinig,
Iba yung in-apply. Nag-apply po ba kayo? Meron ba kayong inabot? Meron ba kayong pinretsan? Amen. Nag-decide ba kayo na I'll be obedient to the Great Commission? Amen. At gagawin ko in my power, in the strength that God has given me to preach the gospel. Amen. Last Wednesday, meron po kasi tayong mga bisita na naririto. Kasama po namin sila sa Saudi. Then, dumating po sila rito. They are Koreans. They are praying for the nations. They are praying for Bahrain specifically. They asked me to assist them to go to hospital. So, Wednesday po, we had a special hospital visitation. And pagdating po doon, hiwa-hiwalay kami. And we were able to tap Ethiopian. Yung grupo ko kasi iba-ibang grupo. Yung grupo ko, Ethiopian. Nung pinag-pray namin, di siya marunong mag-English, Arabic siya. Pero when we started to pray for her, tears falling down her, tapos talagang iba yung pakiramdam niya na sabi niya gano'n, mahal na mahal pala ako ng Panginoon kasi parang pinadala kami para ipag-pray siya. She was, heart, ang laki ng problema niya sa puso niya, tapos bulges lahat ng buong katawan niya. Sabi niya, ang taas daw ng taba ng skin niya, namamaga daw. So, we were able to pray. Next stop over namin is lokal, taga rito. Sabi ng nurse, no, wala po dito. Tagalogin ko muna, no. Wala po dito kasi puro mga lokal dito. Sabi ko, hindi po pwede, punta kami sa lokal. Pag ayaw nila kami, okay lang. Basta pupunta kami. Sabi ko, okay, you go. Pumunta kami dun sa ward na yon. Alam nyo, it was very timely kasi yung nanay, 1 month na siya roon. Ang asawa niya, 3 months ago kamamatay. At yung 2 anak niya na babae nandun, sila lang ang pamilya. And so we just ministered, we prayed for the mother na gumaling na siya kasi nagkatubig ang baga, tas komplikasyon na, and hindi madali para sa kanya. Kamamatay lang ng asawa niya 3 months ago. At tas yung 2 anak niya, 21 at saka 24, pag sila nawala ng nanay, kawawa din sila, diba? Hindi madali. So, alam mo yun, our hearts are broken and they are locals. Kaya doon ako excited kapag nag-share ka ng gospel sa mga walang alam kay Kristo, hindi nila kilalang Panginoon. And then you start to open up your heart and you start to open your heart, the heart of the Father to them. Alam natin, it's a blessing. Amen. Yung pat mo lang, yung yakap mo lang na yon, alam mo yung pinapadama mo lang yung pag-ibig mo dun sa mga tao na yun because God loved them so much. Alam nyo, I know may nangyayari. Amen. Pero if you just sit down there, sit in your bed, in your room, hello, dahil mainit naman, ayoko lumabas, nothing will happen. But you as a church, we as a church, we go out and let people feel the love of God. Ikaw ang susi para sa kaligtasan ng mga tao na naririto. Amen. That's why we have to obey the Great Commission. Amen. Kahit nasa trabaho kayo, share. God loves you. God loves you so much. You know Jesus. Kahit na mainis sila sa inyo, but you mention the name of Jesus, it's okay. Kasi alam mo, whenever you speak the word, whenever you say the name of Jesus, something is happening. Nagkakagulo sa loob nila. May natutusok sa kanila. And when there is something that is going on inside of them, nag-aaway ngayon, yung kanilang karunungan, yung nasa kanila at ang Espiritu ng Diyos. So, you are challenging the faith of the person when you mention the name of Jesus. Kaya I tell you, huwag kang mahihiya, huwag kang mapapagod na magbahagi ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. In the end, marirealize din nila, kailangan nila ang Panginoong Jesucristo. Amen, kung paanong kailangan natin. Hallelujah! Let's proceed. Romans 8:14, are you ready? Sabi mo sa katabi mo, are you ready? Are you ready to listen? Amen. Dalangin ko, walang lilipad na utak. Walang absent-minded. Walang yung lutang. Hello. Lahat makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Romans 8:14. Pati kayo na mga nasa online, I address you. Huwag po kayong aalis. Huwag kayong maglilipat. Huwag niyong i-close. Let this message come to you. Amen. Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. Amen. Kapag tayo po ay nililid ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay anak ng Diyos. Amen. Eto, I'm just going to throw you a word na challenge din sa atin lahat. Madalas marami po tayong trouble sa buhay, gawa-gawa natin.
Kasi hindi tayo nakinig sa Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Sarili na lang natin na nasusunod. Amen. Pero meron tayong Espiritu ng Diyos sa ating buhay na tinanggap natin. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, may Espiritu sa atin. And we are led by the Spirit of God because we are sons, amen, and daughters of God. Amen. Kanya lang dahil hindi tayo sensitive, sabi mo sensitive, sa Holy Spirit. May sinabi ang Holy Spirit, pero hindi ka sumunod. Amen po ba? May sinasabi ang Holy Spirit sa'yo, hindi ka sumusunod. Amen. Ikaw ang magaling, ikaw ang nasusunod. Hindi, basta ako, gusto ko, gagawin ko. Hello? Pero ang tanong, sinong nag-lead? Nag-lead ba ang Holy Spirit sa'yo o ikaw ang nasunod? Amen. Wala na, nag-amen. Hindi na sila. Hello? Every believer has to make a decision in this hour. Who's in charge? Sino ba in charge sa buhay ko ngayon? Sino ba in charge? Ako ba o ang Panginoon? Amen. You make a decision. Sino ba in charge sa buhay ko? Si Lord o ako? Kasi kung ikaw ang nasusunod, ikaw. Amen. Ano mo lang yon? Front mo lang yon na si Lord ang nasusunod, pero madalas ikaw ang nasusunod. Sino maraming kapalpakan sa buhay? Pumalpak. Maraming pinasok na hindi muntik, hindi nakalabas. Ano? Kasi pumasok ka sa isang lugar, isang bagay na napahamak ka. Amen po ba? Hallelujah. So who's in charge? Pero mabuti ang Diyos. Mayaman ang biyaya niya. Nandito ka ngayon, nakikinig ka. And what? Because you're listening, the Lord is reminding us na hindi tayo ang in charge, kundi si Lord ang in charge. Marami nagsasuffer ka sa buhay mo dahil hindi in charge si Lord sa buhay mo. Sa mga nag-asawa na hindi pa naman nakapakinig kay Lord noon dahil wala pa sila kay Kristo, biyaya ni Lord. Pero sa mga na Kristiyano na tapos hindi pa nakinig, nakapasok sila sa mga maling relasyon. Hello, alam na nilang hindi Kristiyano, pero, pastora, ibo-born again ko naman siya. Hello, pastora, napakabait. Hello, Kristiyano ba siya? Ay, pastora, nakikinig. Nakikinig ka sa preaching nyo. Sinesend ko yung preaching nyo, nakikinig. Kristiyano ba siya? Hello, paulit-ulit na tanong, hindi mo masagot ng yes or no. Ang dami mo pa sinasabi kasi hindi ka nakikinig kay pastora. Hello, binabalaan ka na ni pastora, hindi ka pa nakikinig. Hello, praise the Lord. John 16:13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. Alam niyo, when the Spirit of truth comes, kasama po natin, kung ikaw, tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, sino sa inyo tinanggap ang Panginoon bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas? Sinabi mo sa kanya, Panginoon, ikaw nang maghari sa puso ko. Ikaw na po ang masunod mula ngayon at magpakailanman. O, di ba? Masunod, ikaw na Lord ang masunod. Alam niyo, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Amen. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. Kung ano lang ang pinapasabi ng Panginoon, yun lang naman po ang ibubulong ng Holy Spirit sa atin. Amen? At i-declare pa ng Holy Spirit sa atin what are to come. May mga nare-receive pa tayong visions and dreams. It will be for tomorrow o sa mga susunod na panahon. Pero nire-reveal na ni Lord sa atin kasi mahal tayo ng Panginoon para hindi tayo mapahamak. Amen. Naku, mapapahamak ka dyan. Yun na ang sabi ng Panginoon sa'yo, pero hindi eh. Okay lang, hello. Okay lang naman siguro. Hello, you kept on doing, alam mo na mga hindi nakakalugod sa Panginoon. Maya-maya, you end up, hello, kawawa. Kasi hindi ka sumunod sa Spirit of Truth. Amen. But we are not here to condemn people. Even I myself, I have a lot of mistakes in my life. Marami akong nagawa, marami akong naisip, marami akong na-involvan na hindi nakakalugod sa Panginoon. Pero praise the Lord, I get back on my knees because I need to share the Word of God and warn people after I have experienced a lot of
fallback sa buhay ko. Amen. Bata pa lang ako noon, involved na ako sa mga kung ano-anong mga negosyo, mga kung ano-anong, alam mo yun, madami ako mga pinasok nung bata ko, maraming hindi nagtagumpay, pero pasok ako ng pasok kasi alam mo yun, sa kahirapan, gusto mong umangat, but then you get entangled with so many ano ba yung mga business na mga opportunities, pero hindi naman nag-succeed. Alam niyo yun, siguro talaga pastora talaga ako. Amen. Hindi ako pang ganon. Pero alam niyo yun, madami kang, mai-entice ka sa maraming, ay dito ka, pasok ka dito, maganda dito. At papasok ka naman. Then, you lost a lot of energy, effort, and money, tapos hindi mo rin maitutuloy, and then mayroon ka na namang papasukin. Are you with me? Kasi hindi ka nakikinig sa Panginoon, hindi ka nakikinig sa bulong. Ang pinakikinggan mo lang yung kaibigan mo. Hello, sabi niya, maganda doon, kaibigan mo siya, di sasama ka naman. Are you with me? We've always been involved in so many things, and we are deceived. Eto na, we are deceived. Sabi mo, deceived. Deception of the enemy. Alam niyo ba, si Satan, he shows himself hindi yung may sungay, may fork at nakakatakot. Hindi po, he doesn't show himself like that. He show himself as an angel din. Akala mo nakaka-deceive din kasi counterfeit siya. Kapag may totoo, counterfeit si Satan. At kung hindi ka marunong, ang perang 20 BD, wala naman, hindi pa naman ako nakaka-encounter. Pero sa Pilipinas, ang 1,000 maraming fake na lumilitaw. 500. Pero how will you know? Hindi mo alam. Pero ganun po si Satan. Gagaya siya ng katulad ng Panginoon. Hello, papakitaan ka din niya. Hello, He will entice you, He will deceive you para ikaw ay maniwala. Pero kapag ang pinapakinggan mo ang banal na spirito, you will be saved. Amen. Hallelujah. Paano tayo magiging sensitive sa Holy Spirit? Okay, makinig kayo maigi. Kung may tanong kayo, mamaya na lang. Hindi ako pwedeng mag-question and answer dito. I'm preaching. But when you have questions later on, may mga care group leaders po kayo who will take charge, who will answer. At kung ang care group hindi makasagot, si pastora po ang lalapitan ng care group. Amen. So let's proceed. 7 ways to increase sensitivity to the Holy Spirit. Paano tayo magiging sensitive sa Holy Spirit? Amen. Kung kayo mahilig mag-notes, sulat nyo yan. Amen. Pero at the end of this preaching, sinisend po ng media team ang slides na to sa grupo natin para lahat kayo ma-review nyo po. Si mama ko noon, Inil, ang bilis naman nung sinasabi mo, hindi tuloy ako makatake note. Sabi ko, Mama, meron po tayong slides niyan. Isi-send ko sa'yo. Ay, ganun ba? O sige, sabi ni Mama. Okay, number 1, pray in the Spirit. Sabihin ko lang muna, then we tackle later on. Ask God for that sensitivity to His heart. Spend time with Him. Practice the presence of God, pursue holiness, know Him as helper, intercessor, advocate, and standby. Number 7, set your heart to do His will. Amen. Number 1, pray in the Spirit. Alam niyo po ba na pagiging sensitive sa Holy Spirit, we as a church, we practice speaking in tongues. Ngayon, kung kayo umaattend ng prayer meeting at si Pastora, ano ba yung sinasabi ni Pastora? Hindi ko naiintindihan. That is what we call prayer and tongues. So, pray in the Spirit. Sabi sa Jude 1:20, or wala nang chapter ang Jude kasi isang chapter lang yan. So, Jude 20, but you, beloved, building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. So, para po ma-build up ang sarili po natin sa ating pananampalataya, nanghihina ka na, hello, you know, we were baptized in the Holy Spirit wherein we will speak in tongues. Amen. So when I speak in tongues on my private prayer, it's because I am building myself in my most holy faith. And when we have prayer meeting, total hindi naman siya public like this na live. I speak in tongues because that is where we build ourselves in our most holy faith. Kaya wag po kayong natatakot kung kayo po ay ano ba yung sinasabi nila? But parang it is the Spirit praying. That prayer, it's you and the Holy Spirit praying. It's the Spirit, it's your Spirit and the Holy Spirit talking. Hindi yun naiintindihan ng demonyo. That's the prayer that the enemy cannot understand and hindi niya pwedeng
i-distract ka doon. But we have sessions wherein we have baptism of the Holy Spirit. You will understand it more. So when Pastora prayed, "O rabasika tarabashandari arabasika rarabashandere, horarabasika rarabasandere, oh ayarabasika rarabasika rarabakaya," I do not understand what I'm praying, but I am praying in the Spirit. It's my spirit connecting to the Holy Spirit. Amen. So kung hindi maliwanag sa inyo, we can talk about it some other time. But I am willing to explain this to you in details because this is the power, amen, of a Christian like you and me. Next verse. 1 Corinthians 14 verse 2. "For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit." You know, when I pray in tongues, I become encouraged, I become empowered. Pag napunta kayo sa mga African churches, ay matindi ang kanilang mga panalangin. Why? Bakit? Sabi ko, bakit matindi ang prayer nyo? Pastora, sa inyo sa Pilipinas, halos Kristiyano na ang buong bansa nyo. Ang bansa namin noon ay puno ng witchcraft, puno ng mga demonic powers, and we really have to pray as if nakikipagbugbugang kami sa demonyo. Sabi nilang ganun. And so, the reason why they are praying talaga naman intense because they have been covered with darkness at mga witchcraft at mga voodoo, mga kung ano-ano. So, alam niyo yun, you have to war against the enemy. And speaking in tongues helps us a lot. There is power na hindi natin nakikita. You are unleashing a power when you speak in tongues. Kaya I encourage you when we have, ang tawag dito, yung Spirit-filled seminar, umattend po kayo para lalo nyong maintindihan. Amen. We do baptism of the Holy Spirit sa Power-filled seminar. Number 2, ask God for the sensitivity to His heart. Amen. Humingi ka sa Panginoon, "Lord, gusto ko maging sensitive sa laman ng puso mo. Ano po ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko?" You ask God. Amen. James 4 verse 3, "You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions." Alam nyo, minsan hindi ka nakaka-receive kasi pag humihingi ka, hindi naman para sa Panginoon o para sa ikabubuti mo, kundi para sa sarili mo lang. Hello? You ask God, alam niyo mas maganda pag humingi tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng, "Lord, bigyan mo ako ng sensitive heart na maintindihan ko kung ano yung gusto mong mangyari sa akin." Hindi lang tayo hingi ng kung mga bagay-bagay. Let us just ask the heart of God. Let us ask, "Lord, gusto ko maranasan ko, ano ba talaga yung tinitibok ng puso mo, Panginoon? Lord, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Ilang taon na ako dito sa Bahrain. Hello? Ano bang gusto mong gawin ko dito sa Bahrain?" Hello? You can always ask God. Maging sensitive ka sa tibok ng puso ng Panginoon. Alam nyo, i-reveal niya sa'yo. He's a very, intimate God. Kapag lumapit ka sa Panginoon, you ask about His heart, i-reveal niya sa'yo. Kaya napakasarap maging close sa Panginoon. Alam nyo, wag po nung panahon na wala pang telepono, may time ka pa kay Lord eh. Pero nung panahon na smartphone na ang telepono mo. Noon ang telepono, nandyan lang yan. Landline nga lang eh. Wala pa. Pero when we have our phones, hello, the more lumiliit ang time natin with the Lord kasi we have time with our mobiles. Not seldom yung time na isang tabi mo muna yung telepono mo at wag ka munang, minsan nga kung ano-ano, nagluluto, naka-video, naka-live, lahat na ng ginagawa, naka-live. Mga katulong ngayon, nagla-live na sila. Bay, malaya na sila. Are you with me? Mga nasa bahay lang sila, pero anong mundo nila? Lahat na ng ginagawa ng tao ngayon, kasama ng telepono nila. Pero before, we have quality time with God. Number 3, spend time with Him. Psalm 63 verse 1, basahin po natin ang prayer ni David. "O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water." Sa panahong
tagtuyot or panahon ng mainit sa Bahrain. Amen. Alam nyo, ang prayer ni David, "Oh God, you are my God. Early will I seek you." Maaga! Hello, mga maagang gumigising dyan. Ang trabaho nila, dapat nasa office, nasa work, nasa field, 5 o'clock. Alam nyo yun? Maaga kang gigising, pero ang kakatagpuin mo muna ay ang Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Medyo may mga tinatamaan. Hello. Kamusta yung mga maaagang gumising at ang inuuna ay ang Panginoon? Ulitin ko. Kamusta ang mga maaagang gumigising, inuuna ang Panginoon? Kasi alam niyo, iba rin yung maagang gumising pero hindi si Lord ang inuuna. Maagang gumising kasi kailangan gumising at maaga ang trabaho pero hindi nila inuuna ang Panginoon. Pero si David, "Oh God, you are my God." Amen. "Early will I seek you." Sa ibang version, "Earnestly I seek you." Ibig sabihin talagang earnest, yung talagang interesado, earnest. Naalala ko yung earnest money. Kapag gusto mo isang bagay pero wala ka pang pera, may yung paunang bayad para reservation, ganun. Earnest money, ganun. Kailangan makuha ko to, excited ako, interesado ako, pero wala pa akong pera, kaya earnest money. So, ibig sabihin ng earnest is talaga namang gustong-gusto mo siyang makita. Gustong-gusto mo siyang makausap. Amen. Kakanta-kanta ka ng, yung kanta natin kanina? "Jesus, I love you." Ano yan? "Jesus, I'm in love with you." Amen. Kumbaga, kumakanta ka sa Panginoon, inaawitan mo siya, hinaharana mo siya, "Lord, early will I seek you." Amen po ba? Hallelujah. "My soul thirst for you." Alam niyo, nauuhaw ka, gustong-gusto mo uminom ng tubig. Ganon din po dapat yung ating kaluluwa, nauuhaw sa Panginoon. Amen po ba? Nakakaintindi? Naiintindihan? Sino nauuhaw sa Panginoon? Praise the Lord. "My flesh longs for you in a dry and thirsty land." Kung paanong uhaw na uhaw ka sa tubig, amen, hindi ka makakasurvive kapag kulang ka ng tubig, amen. Ganon din po yung ating pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. Hindi po siya physical na tubig, pero kapag ikaw ay uminom, sabi sa babaeng Samaritan, "You will not thirst anymore." Bakit? Kasi siya yung tubig. Sabi ni Jesus dun sa babaeng Samaritan nung nag-meet sila sa well sa John 4. Sabi niya ganon, ang mga umiinom sa tubig na to, nauuhaw ulit. Hello? Pero ang tubig na meron ng Panginoong Jesucristo, kailanman hindi ka na mauuhaw. Sabi ng babaeng Samaritana, "Gusto ko yung tubig na yan." Hello? Sino gusto ng tubig na to? The water from the Lord will not make you thirsty again because He's the water of life flowing. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sekreto is spend time with our God. Amen po ba? Amen. At kung ikaw ay tinatamaan, you don't have time with God, may this word rebuke you and make you come to a decision, "Lord, I will spend time with you." Amen. Hallelujah. Number 4, practice the presence of God. Kanina, spend time with God. Ngayon ito, i-practice mo naman ang presensya ng Panginoon. Kung ano yung natututunan mo, i-practice mo. Amen. I-cultivate mo yung awareness na kasama mo ang Diyos. Kahit nasaan ka, kasama mo ang Panginoon. Amen. Psalm 16 verse 11, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Sa presensya ng Panginoon, laging may kagalakan. Amen. Kapag Kristiyano ka, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay, kahit na may problema. Bakit? Kala nyo ba walang problema ang buhay Kristiyano? Marami po tayong problema. Kala nyo lang. Ngiti-ngiti lang tayo kasi alam natin may Panginoon tayong pinaglilingkuran at ang Panginoon natin ang kikilos sa mga sitwasyon na hindi natin kayang kilusin. Pero hindi pwedeng nandun ka nagmumukmok kasi tabon-tabon ang problema mo. Stand up, amen, kasama mo ang Diyos. Amen. So, this is our God. When we practice the presence of God, you will not feel yung kabigatan noon. Yung anxiety, yung depression. Kaya ka nadidepress. Sabi, wala dito yon. Sabi mo, wala dito yon. Amen. Kaya nakaka-depress. Bakit? Wala ka kasing Kristo sa puso mo.
nade-depress ka. Bakit? Iniisip mo na lang yung mga negative thoughts na inilalagay ng kaaway. But then if you practice the presence of God, if you're sensitive with the Holy Spirit, that depression will go. He's trying to attack you, but it will not, kumbaga, it will not have his, sa buhay mo, hold sa buhay mo. Kasi si-shake mo siya eh. In Jesus' name, hello. Masaya ang buhay Kristiyano, kasama ko ang Diyos. Amen? So kahit na anong problema ang kinakaharap mo, mapagtatagumpayan mo to. Kasi kasama mo ang Diyos. Kaya kayo, kahit na gaano ka busy ang trabaho nyo, kahit yung loaded na loaded kayo, take a deep breath and then isipin mo kasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa. Amen. So, you will always overcome. Kahit na nakakagigil na yung mga tao sa paligid mo, kahit gusto mo na silang mga tirisin lahat, practice the presence of God. Ngiti. Hello, ngiti ka lang. Hello. Nakakainis na sila, pero ngiti ka lang. Hello, bakit? You are giving Satan a headache kapag iniinis ka na ng kaaway and yet you're not giving up on his, pinapakita sa'yo. Natutuwa ang kaaway kapag may pinapakita siya sa'yo tas ikaw pinapatulan mo. Okay, huwag kang papatol. Amen. Tuloy po natin. Number 5, pursue holiness. Amen. Kasi po, ang Holy Spirit, kung gusto mo siya na manasan sa buhay mo, maging sensitive ka, holy yan eh. So kailangan you pursue holiness. He is the Holy Spirit. Amen. If you want to attract the Holy Spirit into your life, you need to consecrate yourself more and more. Sa isip, sa salita, at sa gawa, ayusin natin. Huwag po tayong, kumbaga, show off, banal tayo, pero inside us, our thoughts, our filthy thoughts, our motives are hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen. Cut out the activities that don't please Him or edify Him. May mga ginagawa ka, pinagkakaabalahan ka na hindi nakakalugod sa Panginoon, cut it. Amen. Don't purposely do things that grieve Him. Be quick to repent. Amen. So, may mga bagay kang ginagawa na hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon, cut it. Sabi mo sa katabi mo, cut it. Cut it. Amen. Ikaw ba nakakarinig nito? Sa'yo ba itong message na to? Huwag mo nang, pastora naman, every week na lang, parehas ang preaching mo, palaging para sa akin, wala akong kinalaman. Pero kinakausap ka na ng Panginoon, cut it. If anything that you do, amen, that do not please God or edify Him, cut it. Amen. Be quick to repent. Hingi ka agad ng tawad, Lord, sorry, hindi ako nakinig sa'yo. Huwag mo nang palakihin pa yung damage. Humingi na kami ng tawad agad-agad. Hello, Lord, forgive us, hindi kami nakinig sa'yo. Tuloy, muntik kaming napahamak sa gitna ng disyerto. Pero ang Diyos mabuti. He has been so faithful and merciful. Nagpadala siya ng rescue. Pero paano kung walang rescue? Paano kung close na yung gasolinahan at gabi yung nangyari na yun? Whatever. Ano man. Pero alam nyo, pag hindi ka nakapakinig, bago ka mapahamak, meron munang bulong ang Holy Spirit, pero hindi ka sumunod. Ulitin ko, para maliwanag. Bago ka mapahamak, balikan mo yung mga panahon, meron kasing bulong ang Holy Spirit sa'yo, pero hindi ka nakinig. Tapos, sige ka lang ng sige. Hindi, okay lang to, sige lang, okay lang. Then, end of the road. Bangin. Wala ka ng atras. Napunta ka sa bangin. Bakit? Tapos sasabihin, kasi narinig ko na may warning na sa akin, huwag nang itutuloy. Bakit pa ako tumuloy? Bangin. Hello. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Be quick to repent and let us pursue holiness. Tayo po ay patuloy na magpalinis sa Panginoon. Amen. Because our God is a holy God. Kanina kinanta natin, open the eyes of my heart, Lord. Pag the Lord opens your heart, you will see the things na hindi mo nakikita noon. And then God wants us to live a holy life because He is a holy God. Amen. So let us pursue holiness. Ituloy po natin. 1 Peter 1:15-16, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. So wag po tayong
Kumbaga, kung gusto po natin na ipagpatuloy ang relasyon natin sa Panginoon, and we wanted to be sensitive sa Holy Spirit, tayo po ay mamuhay ng may kabanalan. Amen. Since it is written na holy po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. So let us live a holy life. Amen. Do I hear an amen in the house? Nakikilala niyo po ang sarili ninyo. Hindi na ako magpupunta pa sa detalye. But when we say holiness, sa isip, sa salita, sa gawa, makikita ang holiness natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi kapag mag-example pa ako, baka sabi niyo si Pastora, na may personal na. Hindi po. Let the word of God pierce your heart and change you from glory to glory. Ako lamang nga po napag-utusan po na magsalita at magbahagi ng salita ng Diyos. But then, the Word of God will change you. It is not Pastora Benilinda who will change your life o your lifestyle o kung ano yung mga kinakalagyan nyo ngayon. It is the Word of God. Amen. Tuloy po natin. Know Him as helper, intercessor, advocate, and standby. Alam niyo po ba na ang ating pong Panginoon, amen, ay iniwanan po niya tayo ng helper. Hindi po umalis ang Panginoong Jesucristo at iniwan ang mga tao. Alam niyo, sabi niya, aalis siya, pero iiwan niya ang kanya pong, ang atin pong magiging helper, ang banal na spirito. Basahin po natin John 14:26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Amen. And bring to your remembrance all that I have said to you. Baka makalimutan nyo yung mga tagubilin ko, mga commandments ko, sabi ni Jesus, i-remind kayo ng Holy Spirit. Alam niyo, Holy Spirit makulit. Amen. I-remind ka dun sa mga nakakalimutan mo, i-reveal sa'yo eh. Ibubulong niya sa'yo yung mga bagay na nakakalimot ka. Minsan yung mga verses na Bible na nakalimutan mo na, He will put in remembrance, in your remembrance. Ito pa, natutunan ko to. Nung nag-aaral po ako, talaga ina-apply ko to. Ang Holy Spirit ang taga-remind sa akin ng mga na-review ko na noon at hindi ko, pag-exam na, alam nyo, banal na spirito at kausap ko na lang, Holy Spirit, anong isasagot ko? And the Lord has been always good to me. He showed up in the times that I need Him most. Sa mga exams ko po, when I sit in my examinations, o kahit saan pa po, pag-a-attend ako sa mga competitions po, na, alam nyo, Holy Spirit po ang nagbibigay ng alaala sa akin. Kaya sabi ko sa mga bata, sa mga anak po ninyo, teach them to have a personal relationship with the Lord, and the Holy Spirit will be their teacher. Sa mga lectures, sa mga nakakalimutan po nila, tumawag lang sila sa banal na spirito. He will be a wisdom, magbibigay po, magpapaalala ng mga pinag-aralan. Alam niyo 'yon. Kumbaga sa akin personally ganun ang testimony ko, that because of my sensitivity with the Holy Spirit and my closeness with Him, kaya ako nakakapasa sa mga exams ko. Bakit? Kasi lagi ko siyang tinatanong, Lord, anong sagot? Alam niyo, He reminds me. Kaya I encourage you. Nakakatalino po ang magbasa ng Biblia, tapos i-memorize nyo, tapos papasok sa school, alam nyo, marami kayong alam na hindi alam ng mga classmates ninyo. Sa totoo lang, may pastor nagsabi, alam nyo, kaya nung natutunan ko magbasa ng Biblia and I keep on reading the Bible, I became more learned at matalino sa mga kapantay ko. So naging matalino siya, bakit? Na-expose siya sa Word of God, basa siya ng basa, gumagaling siya, and then being sensitive to the Holy Spirit. Kaya kung gusto nyo po turuan nyo yung mga bata, isa pong karunungan, let them be exposed in the Word of God, let them memorize verses, tatalino talaga sila. So pagiging Kristiyano, kasi may kasama mo Holy Spirit, lalo kang tatalino. Tatalino ka pa hindi lang sa mga intellectual things, but you will become more sensitive sa kalooban ng Diyos. Hindi ka mapapahamak. Amen. Kaya ka lang napapahamak, ulitin ko. Kaya tayo napapahamak kasi narinig na natin, hindi natin in-apply. Totoo yun. Amen. Marami akong kwento dyan, pero wala tayong oras masyado. So, tuloy na natin. Baka mamaya magkwentuhan din tayo, magkwentuhan kayo ng mga kaibigan ni, ay naku pastora, ang dami kong mga experiences. Matigas kasi ulo ko, lagi ko naririnig ang Holy Spirit, pero hindi ko siya sinusunod, kaya napapahamak ako. Amen. Tuloy natin. Are you with me?
Romans 8:26-27. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. So kanina sa John, He's our helper. Sa Romans 8:26 naman, ang Holy Spirit po ay tumutulungan tayo sa ating weaknesses. Kapag meron kang weakness, the Holy Spirit will help you. Kaya kailangan sensitive ka sa Holy Spirit. Kasi sa mga panahong hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero ang Holy Spirit ang tutulong sa'yo. Amen. When you do not know what to pray, kaya nga nag-speaking in tongues ako, minsan kasi hindi ko pa alam kung ano yung direction ng prayer na pinapagawa sa akin ni Lord. When I speak in tongues because I don't know what to pray. And then suddenly the Lord puts in me the utterance on what to pray. Amen. So, the Holy Spirit makes intercession for us. Minsan hindi nyo naiintindihan bakit may mga sitwasyon kayo, pero nakakalabas kayo because the Holy Spirit, karelasyon nyo po kasi ang Holy Spirit, He makes intercession for you. Amen. And sometimes the Holy Spirit makes sabi niya, grow with groanings which cannot be uttered. Alam nyo, hindi ko kayang i-explain pero it's the Holy Spirit interceding for us. Kapag may relationship ka sa Holy Spirit, yung mapapahamak ka na sana, praise the Lord, hallelujah, pero ang Holy Spirit ay nag-i-intercede sa'yo, amen, at naliligtas ka. May pinapadala ang Panginoon para i-rescue ka sa mga bagay-bagay. Hello? And I thank God for that. Amen. Sa maraming pagkakataon ng buhay ko, the Holy Spirit has always been, amen, on the rescue pag ako ay napapahamak. Amen. Kayo din po ba? Praise the Lord. Tuloy po natin. 27. Now he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is because he makes intercession for the saints according to the will of God. So kanina, continuation ng kanina. God, amen, He searches our hearts. Alam niya kung ano laman ng puso mo. Alam niya kung anong tibok ng puso mo. Amen. And alam niya kung ano rin po ang mind ng Spirit. Alam din po niya kung ano yung para sa atin. Amen. And the Holy Spirit makes intercession for us. Hallelujah. So hindi ka na nag-iisa sa buhay mong ito. Nakipagrelasyon ka na sa Panginoong Jesucristo. Nasa iyo na ang presensya niya. The Holy Spirit is with you. He's guiding you every step of the way. Araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Sa totoo lang, araw-araw. Amen. Araw-araw. O, gabi-gabi. Every minute, Pero I want you to know, mas madalas tayong napapahamak kasi nga, masyado tayong busy sa telepono natin, masyado tayong busy sa mga cares of this world, marami tayong mga bagay na hindi na nakakapakinig ang tenga sa Holy Spirit. Amen po ba? Amen po ba? I pray na magkaroon po tayo ng sensitivity sa Holy Spirit. Amen. Kasi po, yung susunod, nasasabihin ko, nakakalungkot na maraming beses hindi tayo nakakasunod, pero kailangan hindi lang basta sensitive tayo, dapat susunod po tayo. Sensitive ka nga, narinig mo, pero ayaw mong gumawa, natatakot kang sumunod. Hello, diretso po natin. I think, we're on number 7. Set your heart to do His will. Kapag narinig mo na, kapag naging sensitive ka sa voice of the Holy Spirit, you have to set your heart to do kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Matthew 7:21, basahin po natin. Nahirapan lang ako sa camera at hindi ko nakikita. Okay. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Amen. So, hindi porke kilala ko naman ang Panginoon. Lord, Lord, kilala ko. Kung hindi mo ginagawa ang pinapagawa ng Panginoon. Amen. Hindi ka qualified. Marami naman, lahat, alam nila, tumawag sa Panginoon. Pero, pag hindi mo ginagawa ang kalooban ni Lord. Amen. Kakaintindihan po ba tayo? Kailangan may gagawin ka. You do the will of the Father. Ano ba pinapagawa ng Panginoon? Amen. I-check po natin. Basahin pa, diretso po natin, basahin natin mga verses. Some people are scared of God's will. Pastora, natatakot akong gawin eh. Hello?
Sabi ko last week, there's no excuse kapag kalooban ni Lord, pinapagawa ni Lord, huwag ka nang patumpik-tumpik. Amen. Huwag ka nang magdi-disobey. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magdi-disobey. Kung pinapagawa ng Panginoon, gawin mo. If you set your heart to do His will in daily life, you'll be quick to obey when it matters most. Kapag sanay ka na, practice makes perfect. Every day, ine-exercise mo na, gagawin kong kalooban ni Lord, gagawin kong kalooban ni Lord. Madali na lang. Pero kapag hindi mo inumpisahan, ang hirap. Pastora, hindi ko kaya. Parang ang hirap gawin, Pastora. Paano ba ako mag-uumpisa? Hello? Start small. Small lang. Every small step of obedience brings you closer dun sa pinapagawa talaga ng Panginoon. So, kilos ka. Sabi mo sa kanya, kilos. Gawin natin ang kalooban ni Lord. Huwag natatakot. Actually, nakakatakot, pero kapag inumpisahan mong maglakad sa pinapagawa ng Panginoon, after all, hindi naman pala nakakatakot. Amen? Sa totoo lang, hindi po nakakatakot. Walang nakakatakot kapag kasama mo ang Diyos. Yet though we walk through the valley of the shadows of death, hindi tayo matatakot. We will fear no evil, for God is with us. Amen. Kahit ano pa pinapagawa ng Panginoon, gawin mo, kapatid, kasi hindi ka iiwan ni Lord. Kesa naman gumagawa ka ng easy route, ito, madali lang tong daan na to, mas siguro safe dito. Pero hindi naman yun ang pinapagawa ng Panginoon. You'll end up, mas mapapahamak ka kasi wala si Lord doon. Remember, slow obedience is just a form of disobedience. Babagal-bagal ka. Ayaw mong sumunod. Sabi mo, hindi yata, ayoko muna, wag muna ngayon, Pastora. Slow obedience is a form of disobedience. Amen. Hallelujah. Diretso po natin. There is a story in Numbers 14. Hindi ko na to binasa ng buo kasi mahaba po ito. Pero ang story po nito, nagpadala si Moses sa land of Canaan ng 12 spies. Yung 10 spies, nagsabi sila ng negative, wag tayong pumunta ron. Ang lalaki, ang hihigante ng mga Canaanites. Para lang tayong tipaklong, titirisin nila tayo. Pero si Joshua and si Caleb nagbigay ng good report. Sabing ganun, may dala pa silang yung pole. Yung pole na yun, dala nila dun is grapes, ang lalaki ng grapes, tapos mga fruits galing sa Canaan kasi sila yung mga spies. Sabing ganun, wow, it's a land filled, flowing with milk and honey. Let's go! The Lord has given us the victory. Atin ang lupain na yun. Nagalit yung 12 spies. Sabing ganun, mamamatay tayo doon. Hello, mga higante sila, hindi natin kaya silang labanan. So, sa galit ng Panginoon, nagalit si Lord. Sinabi ni Lord kay Moses, kasi sabi ni Lord, kanila yung Canaan, ika-conquer nila. Pero ang sabi ng mga Israelitas na nega, sabi mo nega, mga nega. Tapos sila pa'y malakas magsalita, wag na lang, Pastora, wag doon. Hello, mga negative. Sabi nila kay Moses, maganda yung lupain, pero maraming higante. Negative. Listen to me carefully. They did not see the eyes of God. They did not see the heart of God na yun lupain na yun, para kanila yun. Parang pina-explore lang sa kanila. Pero out of 12 spies, 2 had a positive. Kaya natuwa si Lord dun sa dalawa, kay Joshua at kay Caleb. Pero eto na, nagalit si Lord. Kaya ang sabi ni Moses, sinabi ni Moses sa Israelites yung sinabi ni Lord. 39. Then Moses told these words to all the children of Israel, and the people mourned greatly. Humingi sila ng tawad sa Panginoon kasi nagalit si Lord. Sa sobrang galit ni Lord, nagsabi siya ng wrath niya sa Israelites. So, ang sabi ng mga tao, nalungkot sila, humingi sila ng tawag, nag-mourn sila. Verse 40, and they rose early in the morning. Eto na, nakakatawa to. And they rose early in the morning and went up to the top of the mountain saying, here we are, and we will go up to the place which the Lord has promised, for we have sinned. Nagsisi sila at sabi nila, umaga pa lang, gumising sila, here we are, pupunta kami dun sa lugar na sinabi ng Panginoon. At nagsisisi kami dahil kami nagkasala. Verse 41, and Moses said, now, why do you transgress
the command of the Lord, for this will not succeed. Sabi ni Moses, hindi kayo magtatagumpay. Pero sabi pa niya, do not go up, lest you be defeated by your enemies, for the Lord is not among you. Wag na kayong tutuloy, wag na kayong pupunta. Kasi, madidefeat lang kayo ng enemy kasi ang Panginoon hindi nyo nakasama. Kasi alam mo yun, saka na lang sila biglang lulusob nung panahon na narinig na nila na galit na ang Panginoon. Hello? Diretso natin, 43, 44. Nagkakaintindihan tayo? For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and you shall fall by the sword, because you have turned away from the Lord will not be with you. Kapag ikaw ay hindi gumawa sa pinapagawa ng Panginoon on His timing, late ka nang kikilos, hindi pa rin nalulugod ang Panginoon. Number 44, for they presume to go up to the heights of the hill country, although neither the ark of the covenant of the Lord nor Moses departed out of the camp. So nagpasaway na sila. Hindi na nila kasama ang Ark of the Covenant, hindi na kasama si Moses, pero gusto nilang umakyat doon sa mountain at makikipagdigma daw sila sa Canaanites. Bakit? Kasi sila yung nega kanina. Nung nag-report sila Joshua at Caleb, sila nag-report ng negative. At ang usapan pa ng buong Israelites, babatuhin si Joshua at si Caleb kasi nga nagbigay sila ng report na punta tayo doon, puntahan natin, napakaganda land filled flowing with milk and honey. Nagkakaintindihan po ba tayo? Si Lord po, kailangan po ma-realize natin, let us pray to be sensitive sa Holy Spirit para hindi po tayo late kumilos. Amen. May pinapagawa si Lord, ayaw natin gawin. Nung time na hindi na natin kasama ang Panginoon, saka na lang tayo lalarga at kikilos. Hindi, punta tayo. Hindi. Hello? Be sensitive to the Holy Spirit. Amen po ba? Meron po ba akong nakakausap? May napipreachan po ba dyan? May nakaka-identify. Diretso po natin. Praise the Lord. Tapos na po tayo. Hallelujah. Nagkakaintindihan po tayo. Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. And I just want you to be sensitive sa Holy Spirit. Maraming beses sa buhay natin, ang Holy Spirit po maraming pinapagawa sa atin. Pero hindi po tayo nakakasunod. Let us continue to ask forgiveness sa lahat ng nagagawa po natin. Ako po, marami po akong nagawa sa buhay ko na hindi nakakalugod sa Panginoon kasi hindi ako sensitive sa Holy Spirit. Maraming beses, marami akong naririnig na pinapagawa ang Panginoon. Pero, slow obedience po ako eh. Ikaw kapatid, kamusta ka? In your life, have you heard the Holy Spirit speak to you? Ilang beses kang winarningan, pero hindi ka nakikinig. Tapos yung kalalagayan mo ngayon, minsan hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao or isisi natin sa kaaway kasi si Satan tinukso ako. Pero winarningan ka ng Panginoon bago ka matukso ng kaaway. Ang kaaway, yun ang ginagawa niya, iaali-alagid, tutuksuhin talaga tayo. Yan ang gusto niya gawin, silain ka. Silain ako para mapahamak tayo lahat at malayo tayo sa Panginoon. Pero nasa atin po ang Holy Spirit. All we have to do is to be sensitive sa Holy Spirit. To cultivate our relationship with the Holy Spirit. To be intimate with the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Horabasika tarabasandariri. Horabasika tarabashandarabasika rabakaya. Horabasika tarabasika tarabasika rabakaya. Hallelujah. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Ayaw po natin na magtulad sa mga Israelitas. Na nung panahon na gusto ng Panginoon, they have to take over. Pero they talk about stoning yung mga men of God na nagbigay ng good report. Minsan, kung ano yung sinasabi po ng mga leaders natin,
pastor natin, para sa ikabubuti natin, tayo pa yung nasasaktan. Tayo pa yung ayaw sumunod. Tayo pa yung nagtatampo. But the Lord is using people around us to give us godly counsel, to give us the right word that we really need to hear para hindi po tayo mapahamak. Let us be sensitive in listening to the voice. Hallelujah. And we will never go wrong kapag tayo po ay nakikinig. Hallelujah. Marami po tayong mga kinalalagyan ngayon. Personally, nalulubog nga tayo minsan sa pagkakautang, pero sa totoo lang buhay, hindi naman tayo talaga malulubog kung nakinig tayo from the very beginning sa Panginoon. Kaya kapag meron tayong pinagdadaanan, Pastora, pag-pray mo ako financial situation ko, pero as you look back, bakit ka nalubog? Bakit ka nasadlak? May mga bagay, may mga pangyayari sa buhay natin. As we look back, we did not hear. We did not listen. We didn't incline our ears to what God is telling us. Kaya po tayo napapahamak. We ask for forgiveness sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hurabasi katarabasi kararabasyanderiri. Urarabasi katarabasi kararabakaya. Hallelujah. Let us spend time with God sa oras na to. I don't mind kung mag-extend tayo ng konting oras, but let us just enjoy the presence of God. Amen. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kung kayo po ay naramdaman ninyo yung paglayo nyo sa Panginoon, naramdaman nyo na mahabang panahon ang layo ko sa iyo, Panginoon. It's time to be closer sa Panginoon. Music team, can we just come and lead worship? Let us profess our love to God. Haranahin po natin ang Panginoon ngayon. Hallelujah. And this is between you and God. Wala po tayo munang pakialam dun sa mga katabi natin. Let us just worship God. Express our heart to the Lord. Thank you, Jesus. Kung medyo nalayo tayo sa Panginoon, bakit hindi natin i-grab itong panahon na to, pagkakataon na to? Let's just continue to reaffirm our love for our God. Thank you, Jesus. We worship you. And let the song minister sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I'm in love with you. Patuloy na mahalin pa po natin ang Panginoon natin. Amen. Let us be sensitive in His presence. Spend time with Him. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, kausapin mo ang Panginoon ngayon. Awitan mo siya. Thank you, Jesus. Mahal na mahal mo po kami. Every day I'll stand in your presence, giving all to you. Sabihin mo sa Panginoon, I'll never want to, yes, oh God, be far away from you. When I go astray,
sa verse. I've ever wondered. Yes, oh God, how much I love you. Yes, Lord. Every day I spend in your presence, giving all to you. Yes, Lord. Come on, church, let's just have one voice, lifting up our voices before the Lord. He is listening to you right now. Kayo na mga nasa online, continue to worship with us. Worship our Lord who loves us so much. Find your love reaching out to me. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to Lord, let's just worship the Lord. Jesus, I'm in love with you. Sing it from your heart. Jesus, I'm in love. Yes, oh Jesus. Such a love relationship with Jesus and us. Kailanman di tayo iniwan ng Panginoon. He loves us so much. Thank you, Lord, for that great love, Lord. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to For the last time, Jesus, I'm in love with you. Express your heartbeat before the Lord. Jesus, I'm in love. Yes, Jesus. with you. Oh, Jesus. I'm in love. Jesus, we love you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus, I want more of you. Yes, Jesus. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakasarap sa presensya mo, Panginoon. Thank you for that great love that you have for us, O God. Lord, instead of pouring out your wrath because we are sinful, we're wretched sinners, O God, yet it is your love, so powerful. You didn't give up. Lord God, your grip on us, hinawakan mo po kami. You take hold of us, Lord, so that we won't fall. Salamat, Panginoon. And that this great love for us, Lord, it's getting stronger and stronger. It's so powerful, Lord. Ayaw mo kaming mapahamak, Panginoon. You never let us go, Lord. We ask for forgiveness for disobedience, O God. We ask for forgiveness for slow obedience, O God. Lord, minsan di pa namin ginagawa, alam na namin kailangang gawin.
Dinidelay pa po namin. We have this delaying tactics, O God. Pero lalo kaming napapahamak, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Lord, continue to change our hearts. Change us from glory to glory, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga, Lord, takbo ng isip at puso, Panginoon. That we will hear you. That we will listen to the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. We will never go wrong because the Spirit of truth is in us. Lord, binavalidate ng Spirit of truth, Panginoon, yung mga bagay para maintindihan namin kung tama o mali yung aming pinapasok. Salamat, Banal na Espiritu, hindi ka kailanman nagkulang para kami ay bigyan ng warning. Lord, hayaan mo ng church na to maging sensitive sa tinig mo, Panginoon. Let everyone be sensitive. Kami, mula sa leadership hanggang sa pinakabagong miyembro ng church na to, we pray, Lord, that we will cultivate, oh God, sensitivity to the Holy Spirit. That we will listen. And if we're not sure, we confide to our care group leaders. We ask, share it to the small group that we belong, oh God, so that we will never go wrong, Panginoon. Lord, give us, oh Lord God, the heart, Lord, to communicate, oh God. Give us the heart, Panginoon, para lalo ka pa naming makilala ng lubusan. That we will incline our ears earnestly, early morning, Lord. We will decide, Lord, to meet with you, Lord, to have fellowship with you before anything else, Panginoon. In that way, we are sharpening our listening, Lord God, skills sa'yo, Panginoon. Teach us, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you for sending Holy Spirit to us to be our helper, to be our intercessor, to be our advocate, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Salamat, binago mo kami. Salamat, inayos mo ang aming mga buhay. At nandito po kami ngayon. No condemnations. But we're here to help one another. Kung ilan man sa amin o lahat kami nagkamali, lahat kami, Lord, hindi nakasunod sa pinapagawa ng Banal na Espiritu. Lord, nandito po kami, sama-sama, Lord God, nakikipag-ayos sa'yo. We are repenting before you. Lord, i-expose mo, Panginoon, yung mga bagay na nagagawa pa po namin na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. That we will pursue holiness, Panginoon, Lord God. Because Jesus is coming very soon, Lord. Hayaan mo na kami, O Diyos, ay magsikap, bumangon, Panginoon, Lord, at gawin ang mga bagay na nagbibigay kaluguran lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At aming winawaksi, Panginoon, ang anumang fellowship sa kaaway, ang anumang na-entertain namin na hindi nakakalugod sa iyo. In the name of Jesus, winawaksi namin. In Jesus' name, you have wala kang puwang sa buhay namin. Ikaw na gawa ng kaaway, hindi ka namin i-entertain sa pangalan ni Jesus. And we are covered with the blood of Jesus. We will pursue and we will obey what the will of God for us. Marami pong salamat, Panginoon. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, tayo po yung makakaupo.